Binabantay yung bagyo na si Halong nasa severe tropical storm na. Kaya lang, hindi na ito banta sa bansa. At bagong introduce tropical cyclone sector na idadagdag natin sa ating tropical cyclone track combination ay under construction na. Ang data na galing mismo sa Google DeepMind AI. Makakatulong ba ito sa ating advanced tropical cyclone monitoring system? Tatalakayin. Mga pag-ulan iiral sa ilang bahagi ng Mindanao bunsod ng trap system at southwesterlies at nalalabi ng kanluran ng Visayas. Pero nalalabi ng South Luzon hanggang Isimno de Luzon, katamtaman at fairly ang panahon. Isolated lamang na may kasamang localized thunderstorm sa maghapon, iiral. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 6, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:49 na ng umaga. Bagamat overcast tayo at medyo gloomy sa Metro Manila, pero mapapansin natin sa satellite imagery ay moderate to fairly weather ang halos nalalabi ng buong Luzon at Visayas. May mga ilan lamang na mga isolated case of rain showers ang naka-forecast sa iba't ibang panig ng Luzon, maging sa bahagi ng Mindanao na may mga kalat-kalat ding mga pag-ulan. Pero wala tayong masyadong weather systems dahil wala tayong masyadong habagat na umiiral. Isa lamang ang ating magiging weather systems actually ay ang easterlies. At dahil po dyan, magbubunsod po yan ng dala na hot humid, kasabay na rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. Yung mga afternoon showers po natin ay asahan na medyo iiral po yan. Medyo maantala ng konti ang daloy ng easterlies dahil nga po lumakas po yung bagyo na binabantay natin, itong si Halong. Ayan, yung 1 minute average niya, almost typhoon category na nga po, ay yung ibang easterlies medyo hahatakin muna niya ito. So magkakaroon muna ng pag-angat ng southwesterlies sa katimugang bahagi po ng bansa natin. Na magtatabas po yan, pero dry air naman kalimitan yan. So magkakaroon lamang tayo ng mga trap dyan, kalimitan sa may bandang timog kanluran na masa, especially sa may bandang Mindanao po o west portion sa Visayas. Kaya makakaranas po tayo ng mga biglaang mga isolated case of rain showers na may mga localized thunderstorms. Pero normally na magiging weather natin yan at mostly ay normally at fairly weather ang panahon. So sa ating Doppler radar imagery, makikita natin ang ilang mga water vapor lamang. Malamang may mga ilang easterlies pa rin na nagsasalpukan dito sa medyo malamig na hangin sa kanluran. So magkakaroon ng ilang water vapor, so medyo magiging gloomy at overcast ang panahon natin. So kasabay din yan ng pagtaas ng outside humidity natin. So medyo mataas po yung ating water moisture. At kapag may mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko, magdudulot po ito ng hot humid o humid naman. In terms na alinsangan po na panahon ha. So wala tayong masyadong lightning strikes. Well, double check natin sa ating real-time lightning detection system. Dalawa lamang yung lightning strikes ang actually na nadedetect sa ngayon. So wala tayong masyadong aktibong lightning strikes. Double check natin, baka hindi na pala gumagana yung aking lightning detection system. Mukhang stable naman po. Yan. I think mukhang stable naman po yung aking lightning detection system. Yan, may latest naman na output, so wala namang problema. So functional naman yung ating lightning detection system. Hindi lang masyado nag-update dahil wala masyadong nasasagap na panibagong lightning strikes. So nakataas po ang thunderstorm advisory care of Pag-asa sa ating data feed sa NCR. So expected po yan, ang tagal niyan ay 2 hours according sa kanila. So expected ang mga pag-ulan, isolated naman ito, minsang moderate at heavy, lalo na mga bandang hapon po ha. So kasama na ang bandang Quezon Province sa Polillo Islands, magpe-precision within 2 hours po. So madadagdagan niya na madadagdan may-maya, lalo na at pag sapit po ng bandang tanghali at papasok po ng bandang hapon po. So asahan po ang mga isolated rain showers at localized thunderstorms po ha. So importante po ang payo ngayon, araw pa naman ng Lunes.
So sa current conditions, overcast, gloomy, hot, humid at partly cloudy po dito sa amin ngayon sa Caloocan. So sa iba't ibang panig ng Metro Manila, aasahan ang ganitong lagay ng panahon na umaaraw, then maya-maya nagiging makulimlim o haze ang paligid natin ngayon dito sa Metro Manila. So magdala lamang po ng payong dahil mga di inaasahang mga forecast po tayo na may mga pag-ulan na mayroon tayong 60% chance of rain. At bukas ng Martes, mukhang medyo mababa ang tsansa na pag-ulan natin. So typically, mga isolated rain showers lamang ito at localized thunderstorms, so importante pa rin ang payong. Sa lowest temperature na itala ng weather station, kaninang 5:26 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas sa amin, 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:23 PM. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index at 44.1 degrees Celsius ang aming alinsangan. At dahil naman sa halos fairly weather tayo sa buong Luzon, tingnan natin yung magiging heat index forecast natin maghapon, kung tataas ba. As of 1 o'clock AM pa lang, wala kaming latest update pa. So, nasa caution pa lamang yung aming heat index. Pero sa forecast, aabot daw ng 39 degrees Celsius ngayong umaga at papatak pa to ng hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang alauna ng hapon po yan. So mukhang hindi naman ganun katindi ang forecast ng aming heat index. Pero sa iba't ibang bahagi naman isa-isahin natin kung ganun din ba ang kanilang heat index, medyo katamtaman lang o hindi masyadong grabe. Mali yung selection natin eh. Yan, okay. So mula sa bandang Ilocos Norte nga po, nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo ito hanggang 40 degrees Celsius lamang starting ngayong 11, dire-diretso hanggang alauna o alas 2 ng hapon. So medyo maalinsangan na rin sa inyo dyan. Pero hindi pa sobrang tindi. Sa may banang Cagayan Valley, sa Tagigaraw, ay 36 degrees po ang inyong heat index. Pero papalo pa ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon daw. So medyo maalinsangan na rin kayo dyan. Sa bandang Santiago, Isabela naman, kung sisilipin natin, ay nasa 36 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast at papalo yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 3 hanggang alas 4 daw ng hapon. So medyo maalinsangan na rin kayo dyan. Sa may bandang Dagupan naman, 39 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo yan hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alas 2 ng hapon. So hindi ganoon katindi po yung alinsangan, di kagaya dito sa Metro Manila. Sa may banang Central Luzon sa Tarlac, nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index, pero papalo ito ng 42 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang pinakamataas na magpipik sa 43 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So mas maalinsangan kayo sa Central Luzon. Sa bahagi naman ng Batangas, ang magiging heat index forecast sa inyo, 41 degrees Celsius kagad. Mukhang yan na ang pinakamataas na inyo na heat index hanggang ngayong alas 12. Mamayang alas 12 po ng tanghali, which is highest heat index na naka-forecast sa inyo ngayong araw. Sa bandang San Jose Occidental Mindoro naman, yan medyo mataas na rin, 37 degrees Celsius at papalo ito hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. Silipin naman natin sa Puerto Princesa since medyo moderate na po ang panahon sa kanila. Yan, nasa 37 degrees Celsius po. Medyo katamtaman. At pinakamataas na ang 38 degrees Celsius. So, hindi naman ganun katindi ang magiging heat index sa may bandang Palawan. Sa may bandang Cebu naman, 37 degrees Celsius at papalo ito ng hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 1 hanggang alas 2 daw ng hapon. So, mukhang puro katamtaman lang. Hindi ganun kagrabe. Although, nasa extreme caution na po yan. Pero sa katawan natin sa Pilipinas kasi medyo katamtaman na sa atin yan. Sa Mindanao mukhang wala namang forecast. Sa Davao City, sa Zamboanga Peninsula naman ay medyo mataas, 37 degrees Celsius at pinakamataas ang 38 degrees Celsius. So hindi naman umabot ng 40. So mukhang mas mataas lamang dito ang bandang South Luzon, Visayas at buong North Luzon. Kabilang na po dito sa Metro Manila at ilang parte ng Central Luzon. Umaabot pa sa mayigit 40 degrees Celsius ang inyong heat index. So, kasama ang Metro Manila daw. So, despite na medyo overcast tayo ay magiging mataas po ang ating heat index. So, take note yan mga folks. Samantala ko itatabay naman natin sa PX Extremes. In past 24 hours, nangunguna ang Katbalogan sa may pinakamataas na high air temperature na 35.5 degrees Celsius.
Sa lowest naman sa Baguio ay 16.8 degrees Celsius. So bahagyang mababa pa rin ang kanilang lowest temperature dyan. At sa Iloilo naman ang maasin na mahina lamang ang buhos ng ulan o total rainfall na 7 mm lamang. Dito sa amin sa Caloocan ay nagkaroon lamang ng drizzle rain, kaya 0.6 mm lamang ang total rainfall namin. So walang masyadong patak kami ng ulan since kahapon. Diretso agad tayo sa ating outside humidity. Mataas po ang concentration natin ng moisture, 85%, at wala itong pinagbago since last hour. Mataas ang ating barometric pressure, 1010 hectopascals, at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Anyway, ay nasa moderate air quality pa rin tayo. So 3 days na po tayo na hindi maganda ang ating air quality ha. Moderate to unhealthy pa rin tayo. So nasa 75 ang ating moderate air quality. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. High tide low tide status ay medyo less than 1 meter na po yung ating high tide low tide status. Double check natin kung umabot ba ng 1 meter ang ating sea level. Mukhang yes, umabot ng 1.0. So medyo less 1 meter na lamang po yan ngayon dahil medyo bumababa na nga po yung ating sea level dahil nasa less than 5 hour na po o halos nabawasan na po ng halos 1 oras yung sea level. Kaya siguro mga less than 1 meter na lamang po yan. Mga siguro 0.9 meters na lamang. Pero malalim pa rin po yan at ingat na lamang po sa magiging bugso ng hangin sa silangan. Sa kanluran, medyo kumakalma ng bahagya yung alon dyan. So gale force winds lamang magiging problema natin, hindi masyado sa alon ng karagatan. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog po ito mamayang 5:42 PM. At sa ating moonrise and moonset, almost new moon na po tayo. May super moon po tayo mamaya. At pwede nyo pong makunan yan kahit ng mobile phone lamang dahil halos malapit ng at least 14% estimated yung nadagdagan na laki ng ating moon. So waxing gibbous 99%, magmo-moonrise po ito mamayang hapon pa po 4:57 PM at bukas na ng madaling araw at 5:28 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy ang ating umaga, pero pagsapit ng hapon may mga localized thunderstorms daw. Pero tsansa ng ulan 58 to 60% chance. Bukas naman ay ganun din kapareho ngayong araw, pero ang tsansa ng pag-ulan daw ay 10 to 13% lamang. So mas maliit. So mukhang magiging maaraw kami bukas ng Martes. Highest and lowest temperature expected ay 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos wala tayong magiging komento sa buong Northern Luzon at South Luzon. Katamtaman po ang lagay ng panahon natin. Moderate to mostly fairly weather naman tayo. Kabilang na ang buong South Luzon. Pero may mga kaulapan na umiiral dito. Makikita sa satellite imagery. Klarong-klaro po. Maganda po yung lente ngayon nakuha ng satellite imagery. Courtesy of Japan Meteorological Agency, pero yung mga aasahan natin isolated rain showers dahil po sa medyo daloy ng istilis dito, magbubunsod po ng mga kalat-kat na pag-ulan ha, especially sa bandang hapon po. So wala tayong magiging komento sa buong Northern Luzon hanggang South Luzon. Magkakaroon lamang ng ilang pag-ulan sa may bandang kaluran ng Palawan, ilang bahagi nga po ng west portion ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Medyo may umiiral na intertropical convergence zone dito pero medyo putol o bitin ito, pero merong accumulated na surface trap dito na halos intertropical convergence zone. Yan, almost po almost intertropical convergence zone dahil hindi naman siya nag-extend dito sa may Balambalaw, pero makikita naman natin yung daloy ng pattern ng ITCZ halos kapareho lamang dito sa may bandang south of Mindanao. Kaya dahil po dyan yung trough na ito na mga kaulapan, magbubunsod po yan ng mga malawakang pag-ulan sa buong Southern Mindanao, kabilang na ang Sorsogon, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Maaaring magpang-abot yan sa may bandang Puerto Princesa at Kalayaan Group of Islands. Ingat na lamang po sa mga biglaang pagbaha po. Yan. Dahil lang po sa umiirat po na sa surface trap o yung intertropical convergence zone na rin na maituturing ito. Medyo pabitin lamang yung daloy ng ITCZ dito, hindi siya masyadong broad o mahaba. Kaya maituturing natin itong surface trap pero considering na rin na intertropical convergence zone dahil nagkakaroon ng medyo low pressure atmospheric area dito. Nagkakaroon ng medyo low pressure atmospheric area.
Kaya nagkakaroon ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa katimugan ng Mindanao, kabilang na ang buong Davao Region. So magkakaroon kayo ng mga biglaang buhos ng ulan po. Moderate to some heavy rain showers po yan ha. So ingat na lamang po sa posibilidad na pagguho ng lupa. Ayan, mataas po ang heavy rain potential natin sa buong Davao Region. Bagamat medyo katamtaman muna sa may bandang Surigao Region, pero paaabutin kayo ng maulap na himpapurin. So hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Dipolog, o kasama na ang Misamis Occidental and the rest ng Northern Mindanao po mula Cagayan de Oro hanggang Agusan del Norte at Surigao Region. Magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Ganon din sa may bandang Central ng Visayas, sa may bandang Cebu, ay magkakaroon ng medyo overcast and very gloomy kayo dyan. So hindi mawawala ang mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan sa maghapon. Although moderate ang panahon ninyo sa maghapon, may mga isolated lang tayo na iiral na mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa buong Mimaropa, maging Mindoro at Palawan nga po na makakaranas pa rin sila ng mga moderate to heavy rain showers bunsod ng extension ng Sepestrap o ITCC. Pero dito sa may bandang silangan ng Southeastern Luzon at Visayas, katamtaman at moderate o almost fairly weather naman ang lagay ng panahon. Kabilang na ang buong Calabarzon area, NCR at the rest ng buong Nodo Luzon. So importante pa rin ang payong, kung hindi man umulan, yung tirik naman ng araw ang magpapaalinsangan sa atin. So magpayong po sa maghapon mga folks, lalo na't araw ng Lunes, asahan natin na medyo rush hour pa yan pagdating po ng bandang hapon na uwian ng mga kababayan natin. At dahil medyo safe tayo at wala tayong expected na babantayan na anumang sama ng panahon, siguro within 3 to 5 days, wala naman tayong aasahan pa na mayroong tayong babantayan na aktibong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, tuloy-tuloy lamang na magkakaroon tayo ng mga afternoon rain showers po ha, this week po. So, yun muna ang medyo iiral sa atin, mga folks. Pero double check natin gamit ang ating rainfall forecast and mean sea level pressure po ngayong umaga. Makikita natin halos isolated lamang ang pag-ulan sa buong Nordo Luzon at South Luzon. Kaya lang pagdating nga po sa may bandang kanluran ng Visayas, kasama na ang Palawan at Mindanao, bunsod nga po ng ITCC dito o Sepestrap, ay magkakaroon po ng malawakang pag-ulan dyan sa bahagi nga po ng southern part ng Mindanao na binanggit natin kanina. So yun lamang. At rest ng South Luzon at ilang bahagi ng Visayas, magkakaroon lang tayo ng mga ilang isolated case of rain showers, lalo na mamayang hapon po. Walang masyado sa Metro Manila ngayong umaga, pero pagdating mamayang alas 2 ng hapon, 2 o'clock PM onwards, yan, kasi puro latest at real time kasi yung latest ng upload natin ng ating rainfall forecast. Hindi pa natin na isasama yan dahil inoobserbahan ko pa rin dahil may mga error pa rin ako na monitor. Kaya hindi nyo pa rin yan makikita sa ngayon sa aking webpage. Pero nire-report naman natin yan para time to time habang inoobserbahan natin yung behavior ng yung aking web script na ito ng rainfall forecast, nire-report ko sa inyo. So makita natin mamayang alas 2 nga po ng hapon ay makikitaan na medyo katamtaman ang halos buong Nordo Luzon at Visayas, maliban lamang sa may bandang Mindanao na nakakaranas ng mga moderate to heavy rain showers and localized thunderstorms bunsod po ng Sepestrap or other term na intertropical convergence zone dahil mayroong mga low pressure systems na nabubuo po dyan sa may bandang Borneo or bandang Indonesian Peninsula. So yung extension niya ng ITCC nagpapang-abot sa may bandang Southern Mindanao. So yun lamang po magiging concern natin, hindi masyado sa bandang Nodo Luzon at Southern Luzon. Puro isolated lamang na may mga localized thunderstorms sa hapon, depende yan sa accumulated water vapor. At pagdating naman mamayang alas 8 ng gabi onwards, yan, so patuloy na magkakaroon na ng pag-ulan sa may bandang Southern Mindanao. Kabilang na ang Davao Region, so ingat po sa biglaang pagbaha. Gaya nga po ng report natin, unti-unti magiging madalas na po magiging pag-ulan ninyo dyan sa may bandang Mindanao at east sections ng ating bansa. Lalo na dyan sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas din Mindanao po. Yan, yung portion na yan, kapag ka pumapasok ang bandang December, yan, nagiging mataas po ang average rainfall sa area na yan. And then, yung pagtaas naman ng average temperature, tumataas naman sa may bandang southern part o bandang Mindanao. Dahil ang Australia ngayon, dito sa may bandang Southern Hemisphere, ay papasok na sila sa summer season na sa kanila. Kaya yung average ng kanilang temperature ay
mataas na, lumalagpas na sa mahigit 35 degrees Celsius po. Kaya kahit tingnan nyo yan sa climatological, dahil taon-taon naman po nangyayari yan, bago mag-December o baka mga bare months, yan, tumataas na po ang temperatura dyan sa iba ng Southern Hemisphere. Bandang Australia po ang may pinakamataas na nararanasan nila na hot, dry or summer talaga. Yan. Kaya dahil po dyan, nagkakaroon ng mas mataas na water vapor pagitan ng Indonesian Peninsula at madalas po ang ITCC dyan minsan, and then nagkakaroon ng mga malawakang pag-ulan. At kasabay pa po ng minor La Nina dito sa may ng Mid-Pacific, tumataas po yung average rainfall natin, dala ng easterly trade wind at lumalakas ang buhos ng ulan sa may bandang silangan nga po ng bansa na binabanggit natin at danadamay ang ilang parte ng Mindanao. So malinaw po yan mga folks. So diretso na tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 11 o'clock AM ngayong umaga. Nasa under severe tropical storm na po yung lakas nitong si Halong, yung international name na bagyo na akala natin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Buti na lamang may lumitaw na high pressure area dito. Ano yung tsura pag high pressure area? Malapit dito sa may bandang Taiwan. Ayun, tuyong-tuyo ang paligid. Ibig sabihin yan ay mataas po ang high pressure area dito. Mayroong high pressure area dito. So yung development ng ridge of high pressure area, mataas, gumaganyan dito. Yan, yung ridge of high pressure area. At dahil may high pressure area dito, mayroon ding high pressure area dito sa itaas. Ayan. Kaya nangyayari tuloy, imbis na dadaos-dos siya, nagre-recurve tuloy siya gumaganon. Yan, umiikot siyang ganon. Kaya kung makikita nyo po yung mga forecast track, ay malaki ang U-turn niya. Malaki yung magiging U-turn na gagawin niya. Iiwasan niya kasi yung high pressure area dito. Ayan, lumakas po. Kaya makikita natin sa satellite imagery, kung i-dark mode natin, napakaklaro po ng hipapulitin. Resulta lamang yan ng high pressure area sa paligid na yan. Ayan. Siyempre, ang bagyo, ayaw niya yan iiwasan niya yan. So, pipilitin niya mag-U-turn. Hahanap talaga siya ng butas na kung saan ay may mababang atmospheric pressure. Kaya mapapansin niyo yung pinaka-forecast track niya. Ang tirik ng kanyang U-turn. Mag-U-turn siya. So, supposed to be bababa o dadaos-dos sana yan. So, nataon lang na may high pressure area dito. Kaya nag-U-turn siyang bigla. So, makikita po natin yung lagay ni Bagyong Halong. Kahit yung 10-minute average na, nasa severe tropical storm na po ito. At since masyadong stiff o malayo yung distansya niya sa pinaka-boundary ng PAR natin, makakapaghatak pa rin ito ng ilang monsoon trap dito, pero halos hindi mapapag-abot halos dito sa bansa. Makikita natin yung pinakabuntot ng kanyang monsoon trap. Halos hindi ganoon na nagpapang-abot pa dito sa may bandang Luzon. Unless maging typhoon category 2 super typhoon po yan. Posibleng makakapaghatak pa rin ng ating habagat. So, yun lang po, magiging system natin dyan. At as of 11 o'clock nga po, yung kanyang 10-minute average, 102 km per hour na po ito. At bugsong umaabot ng 133 km per hour. At napakabagal kasi yan ng kanyang kilos, pa west-northwestward sa 7 km an hour lamang. So, matagal pa siyang mamamalagi dyan sa may bandang area na yan. Kung susukatin po natin ang kanyang distansya, yan. Kung susukatin natin yung distansya niya ngayong umaga, as of 11 o'clock, ang reference point natin, Itbayat, Batanes, ang layo niya ay 2,050, ayan, 2,055-56 km east-northeast ng Itbayat, Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, napakalayo po niya. At talagang hindi na ito banta sa bansa. Tingnan natin kung may tropical storm force. Mukhang walang tropical storm force indication ng NOAA. So, hindi masyado nakatutok si NOAA dito sa West Pacific Basin natin. So, although hindi naman mataas ang tropical storm force, ay hindi naman ito banta sa bansa. Yung mga kababayan na lamang natin sa Japan ang medyo mag-iingat dahil mas malapit po kayo dyan sa may bandang Kochi o Nagoya o Osaka, Japan sa mga susunod na mga araw. So, wala po tayong inaasahan na anumang bagyo na babantayan sa ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area, napaka-stationary pa rin at wala pa rin pagbabago sa ngayon. At since napakababa pa rin ang chance niya na maging aktibo, kung meron man, ay nakikitaan din natin na mukhang hindi ito banta sa bansa dahil yung galaw ng kanyang vertical wind shear at yung hatak sa kanya nitong si Bagyong Halong
ay mukhang sumasabay sa kanya yung direksyon. Kaya ang nangyari sa low pressure area na to, kumikilos to pa north-northwestward o halos sasabay sa kanya. Ganon po nangyayari. Ayun, nagkakaroon ng parang gyre dito. So nagkakaroon pa ng paghatak sa surface trap nitong low pressure area, kaya posibleng bigla na lamang mag-dissolve yan anytime. Kaya sa ngayon ay binabantay natin dahil nasa loob pa ng ating domain, maaari pang biglang magbago yan. Although sa ngayon, maliit ang tsansa niya na magiging isang ganap pa na bagyo at maliit din ang tsansa sa ngayon na magiging banta sa atin sa bansa. Ito po yung forecast track ng dalawa ng Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Naasahan nga natin ito sa loob o sa susunod na 24 oras o baka ngayong araw pa lamang ay maging typhoon category na yan. Yan. Kung hindi man, mga within 48 o within 24 to 48 hours siguro magiging typhoon category siya. Dahil napakatagal niyang mamamalagi dyan sa karagatan na yan. At makikita natin ay mag-U-turn din kagad siya. At sa pag-U-turn niya, mukhang walang nakikitaan na tatamaan ang anumang malaking kalupaan din ng Japan. So, puro dagat ang nakikitaan na magiging kilos nito. Yan. So, mga isla lamang ang dadaanan niya. So, malamang tropical cyclone wind signal lamang ang maapektuhan nito sa miba ng Japan. So, medyo good news yan kung ganon. So, yung kanyang tropical cyclone intensity forecast within 48 hours, aabot daw sa pagiging typhoon category 1. And within 24 o next 24 hours daw. So, highly chances siya na magiging typhoon. At posible pa nga itong umabot sa category 2 typhoon. Yan, 171 kilometers per hour in 2.5 days. According dito sa ating latest tropical cyclone intensity forecast. So, ang magiging good news na lamang, mukhang wala siyang tatamaan na malaking kalupaan kung sakaling hindi na magbago yung forecast track niya. So, yun po yung ating bagong analysis para kay Halong. Wala na po siyang banta sa bansa at ito po yung ensemble forecast niya, yung multi-ensembles. Makikita natin na wala tayong nakikita na mag-aabot o tutungtong man lang dito sa may bandang boundary ng ating domain ng Philippine Area of Responsibility. So, napakaliit na niyan, chance niya na magkaroon ng banta sa bansa. Meron tayong bagong introduce na bagong idadagdag sa ating tropical cyclone track combination anytime soon. Under construction natin siya dahil may bagong introduce na tinatawag na Google AI. So napansin ko lang yon nung nagkaroon ng feed dun sa aking Facebook page, ginagamit ng mga ibang meteorologists mismo. Ginagamit nila yung DeepMind. So chinek ko po yung website ng DeepMind. Isa raw itong bagong application ng Google na AI model. So automatic po siya. Gamit po ang artificial intelligence na kayang mag-predict o mag-forecast ng prediction ng galaw ng bagyo. So nung tiningnan ko po yung website ng DeepMind, meron siyang provide raw file, which is naging magandang idea sa akin para idadagdag sa ating tropical cyclone sector, which is ito na ngayon siya. Yan. Under observation siya at mukhang madali lang yung program script niya dahil very systematic naman yung naka-propose o yung generated niya na raw file. Madaling ma-identify yung mga peak points, madaling ma-identify yung integers. So nadali nating nagawa kagad. Kailang ang medyo crucial lamang dito, masyadong komplikado yung kanyang extension ng data. So medyo doon tayo medyo dinugo ng konti. So after ko magawa ng script test para dito sa DeepMind, ay mukhang magandang resulta ha. Yan. 3 klase ang kanyang AI regeneration. 3 klase, yung Weather Next Graph, isa naman yung Weather Next Gen, at yung isa naman which is yung pinaka-mean track niya ng Weather Next. Yan. Ito yung pinaka-mean track nila. Well, puro mean track ito, kaya lang ibang 3 klaseng AI generative ang ini-generate ng Google AI. So, 3 sila. Weather Next Graph, Weather Next, at itong Next Gen. Yan po yung 3 yan. So, meron din silang ensemble, pero titingnan ko baka masyado nang marami yung aking ensemble, forecast ensemble. Baka masyado naman bumagal. Napakarami na nito para idagdag natin dito yung ensemble ng AI. Well, tingnan natin kung idadagdag natin, baka siguro wag muna.
Ang idadagdag ko lang muna siguro yung mga mean forecast track nitong DeepMind. Yan. So under test siya, mukhang maganda naman o very sustainable naman yung track, kapareho ng mga latest ng track combination natin. So pag nadagdagan yan, madadagdagan ng 3 yan. At least meron tayong 3 na official weather agencies ng Joint Typhoon Weather Center, Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. Si Pag-asa kasi is nag-a-active lang sila ng kanilang forecast track kapag nasa loob or nasa domain ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagka nasa labas ng domain, hindi naglalabas ng forecast track si Pag-asa. So at least kung merong mga isa missing o hindi available, meron tayong mga backup, marami. So lalabas yung ating segment ng ating tropical cyclone track combination, magiging 6 na. 5 hanggang 6 na kung isasabay si Pag-asa. So, mas tumataas na po yung efficiency ng aking tropical cyclone sector dahil hindi na tayo magmimintis sa pag-a-analyze ng bagyo. Dahil meron tayong man-made o automatic man-made o automatic forecast system at meron din tayong automatic forecast system gamit ang DeepMind. Ito po yun. So, maganda po, di ba? At least hindi tayo magmimiss sa mga analysis, yung mga posibleng galaw ng bagyo. Mape-predict natin ng mas precise yung possible na dadaanan talaga ng bagyo. Hindi lang 3 weather agencies ang ginagamit natin, at least gagamit tayo ng artificial intelligence mula mismo sa DeepMind. Ang kaibahan nga lang nito, ang magiging kaibahan lamang po kasi nito is si DeepMind kasi nagde-generate siya ng kanilang latest forecast every 6 hours. So, yan. So, ni-refresh ko ulit. So every 6 hours kasi ang kanilang data na nire-regenerate ng DeepMind. So hindi ganoon kalapit sa near time o real time, pero at least yung extension ng forecast niya advanced na rin. Umaabot ng 96 hours hanggang 120, umaabot pa nga ng 144 hours. So yun naman ang advantage nito. So kaya niyang i-predict na hanggang 144 hours yung mean track niya. Hindi ensemble mean track po ito. Kasi ito, dinerive na yan sa mga ensemble na gine-generate po ng Deep AI, which is mukhang hindi na natin gagamitin siguro. Masyado ng overload yung aking webpage kung gagamit pa tayo ng AI o Artificial Intelligence ng Spaghetti Ensemble. Yung mean track na lamang ang importante. Total, doon na naman din kinuha ni AI yan. So, kompleto tayo at lahat ng bagyo sa buong mundo ay nakukuha natin. Yan. So, under testing pa sa inoobserbahan ko pa at marami pa ang aayusin ako dyan. Tulad yan, may yung box na yan, bala ko alisin yan. Masyadong annoying tingnan. Yan, yung mga box na yan, mukhang aayusin ko pa yan. Yan. So, mukhang maganda naman at very sustainable naman yung forecast ng Deep AI at nag-update naman siya every 6 hours nga lang. Hindi siya every 15 to 30 minutes. Hindi kagaya nito, usually mga every 15 to 30 minutes. Yan, minsan every 1 hour, minsan every 30 minutes o minsan every 1 hour nag-update ito. Ganon din si Japan Meteorological Agency, every 30 to 1 hour ang kanilang updates. Si DeepMind every 6 hours, so masyadong matagal. Pero okay na lang din dahil mahaba naman yung prediction niya, umaabot ng more than 144 hours yung kanyang extension forecast. At malinaw naman maging sa AI, makikita natin ay walang banta na talaga sa bansa yung analysis nito. So, pinakita ko lang sa inyo para kung may mga kababayan tayo na programmer, pwede nyo pong gamitin ito. Pwede nyo puntahan sa website ng Google DeepMind. Yan. Sa Google DeepMind, makikita nyo po yung weather forecasting doon ng tropical cyclones. Pwede nyo magamit, maging yung kanyang cone of uncertainty. Pag-aaralan ko po, isasama ko pa yung cone of uncertainty dahil masyadong hindi viable yung cone of uncertainty ng Deep AI. Medyo magulo pa pero at least meron siya kompleto, pati yung kanyang ensemble. So yun ang kagandahan. Sa automatic yan dahil AI na po ang nagpo-provide ng forecast prediction ng galaw ng bagyo. At mukhang halos magkakapareho sa pinaka-automatic forecasting system ng mga official weather agencies. So ganun na lamang ka high-tech na yung AI technology sa buong mundo. Yan. Maging ang AI kaya niya niyang mag-predict ng kilos ng isang bagyo.
So yan po ang pinaka-analysis natin ngayon. Wala muna tayong masyadong maikukomento in any times. Pero tingnan natin kung yung binabantay natin na C95W nga po, yung low pressure area, kung ano magiging kilos niya gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So mula sa pinaka-West Pacific Basin niya, halos hindi halata itong C95W. Ang mataas lamang dito yung ITCC, ayan nagkaroon ng favorable circulation dito, bumababa yung atmospheric pressure. Kaya dyan sa may mga taga-southern part ng Mindanao asahan po ninyo na magkakaroon kayo ng mga kalat-kartapugulan, mga moderate to heavy rain, dahil meron tayong umiiral dyan na sa surface trap or halos band ng intertropical convergence zone. Mataas din ng horizontal anomaly, kaya tinatawag natin na intertropical convergence zone. Nagkakaroon kasi ng conversion na favorable, napakataas na favorable ng kanyang convergence. So, ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. Ngayon, sa atin namang ilang forecast mula sa computer models ng GFS, makikita natin ay halos sasabay sa direksyon ni halong itong C95W. Kaya nasasabi natin sa ngayon na wala itong banta sa bansa. Tapos napakanipis pa niya. So, posibleng ma-dissolve anytime at hahalo sa pinaka-trough nitong si halong. So, north-northwest din ang kilos niya at hindi nakikilos ito pakanluran. Kay ECMWF naman ay halos sa tropical wave lamang ang nakikitaan niya kay 95W. Pero kung sakali man mabuo, pakikita natin halos sasabay lang siya sa pinaka-monsoon gyre nitong si 95W. Si NAVDEM naman ay mas aggressive. Iba naman yung forecast niya dito. Yung ITCC magkakaroon ng low pressure area. Biglang tumaas. So, napaka-erratic pa nito. Hindi pa natin ma-analyze maigi kung ito ay mangyayari. Pero malinaw ay maging C95W dito ay tropical wave lang din. At mukhang sasabay din siya sa pinaka-monsoon gyre ni Matong. Yun. So, yun lang po ang nakikita natin dito. Kung ganun man, sasabay ito, mukhang sa loob ng isang linggo, mukhang wala tayong inaasahan na may papasok o mabubuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility this week. Just in case po na hindi na magbago yung track nitong C95W Yan po. And then mula sa Global Spectral Model, tingnan po natin kung mag-load na po yung Global Spectral Model. Nagkaroon ng low pressure area, nag-low pressure area dito sa may bandang south of Southern Mindanao dahil sa ITCC. So, tingnan natin kung itataas siya ni Pag-asa within 48-hour period. Pero si 95W, halos sasabay lang siya sa pinaka-monsoon gyre din ni Hatong. Ayan, Matong. Yan. Then, mukhang may panibago na naman na Coriolis circulation, Anong forecast yan? Starting October 7 to October 10. Ayan, may bago na naman daw nakikitaan na panibagong Coriolis. Tingnan natin muna dahil sa ngayon wala pati nakikitaan na bagong convergence. Titingnan natin yung convergence dito kung merong bago. Ito kasi ngayon si 95W. Yan. So baka ito. Baka ito. 22 km per hour na. So pwede na natin itong isabay sa ating Facebook page. Yan, yung bago na yan. Nasa 22 km per hour na. Ito kasi si 95W. So baka pagtaas yan, ito naman ang pumalit. So, mag-update na rin tayo sa Facebook page ng mga folks. So, mukhang nagpa-positive siya. Kaya lang, napaka-disorganized pa at manipis pa po yung kanyang upward low o halos wala pang upward low tayo nakikitaan dito. Yan. Nagka-cluster na kasi siya at mayroon na siyang circulation wind na 22 km per hour. So, mukhang magpa-positive siya anytime. Kung titingnan naman natin sa tropical cyclone strike probability nga po ay sa ngayon, after nyan ay hindi pa klaro o wala tayong nakikitaan masyado rito. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Well, in T144 hours. Yan. Wala So, napaka-negative po. Maging sa T240 hours po. Yan, mga anong araw na yan? October 15. Wala, tropical wave lang So, tropical wave lang, trough lamang magpapaulan. Malamang bunsod yan ng intertropical convergence zone lang. Pero wala tayong low pressure area. So, mukhang this week, wala tayong inaasahan na may babantay na invest o panibagong invest. Malamang intertropical convergence zone lang.
So, yun po ang pinaka-latest analysis natin mga folks. So, medyo good news. Mukhang wala tayong po problemahin na babantay na panibagong susunod na bagyo na lalapit o tatama sa ating bansa. So, yung magiging tropic hazard outlook by October 15 to October 21 ay probably Northern Luzon pa rin ang nakapredict 20% tropical cyclone formation probability. So, yun lamang po ang latest ng ating analysis para sa posibleng may mabubuo o lalapit sa bansa na anumang invest o low pressure area. Samantala sa ulat lindol, mukhang kalmado uli aking seismograph pero mula kahapon tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock sa Cebu. Ngayong araw mukhang kalmado ang aking seismometer. Walang gaanong nadedetect na medyo malakas-lakas pero yung mga ilang maliliit na cluster ng aftershock siguro sa Cebu medyo nadedetect, although hindi na masyado ramdam dito sa amin sa Caloocan. Hindi masyado nasasagap na aking seismometer ngayon. So diretso agad tayo sa data feed ni Phobox mula kaninang madaling araw. Mapapansin ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. Merong magnitude 4.8 na naitala kaninang madaling araw, 1:23 AM sa may bandang Balut, Sarangani. So medyo nagkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Buti na lamang malayo-layo ito sa southwest ng Balut Island ng Davao Occidental sa Sarangani. May lalim na 26 kilometers po ang depth. Tingnan natin kung nagkaroon ng ripple sa kanyang sea level. Mukhang wala naman. So hindi masyado threat yung naging pagyanig nito sa may bandang Balut Island. At kasunod naman ng mula kaninang madaling araw, merong sa may bandang Bogo, Cebu uli, magnitude 4.3. So another aftershocks na naman. Kaninang 6:59 AM na may lalim na 14 kilometers. So ramdam na ramdam ang pagyayinig pa rin dyan sa may bandang Bogo. And the rest, puro Bogo na naman ang aftershocks. So kung titingnan natin ngayong araw, kung stable pa rin sa 292 ang mga nadagdagan na aftershocks, kunin natin yung pinaka-cluster sa paligid nito, 259, ibig sabihin bahagyang bawas siya. Pero kung titingnan natin sa ating historical earthquake kung ilan na po ang total na lindol sa may bandang Bogo, Cebu, panigurado umabot na ng mahigit 1,000 siguro to. So starting ito magnitude 2.0 ha. So kung isasama pa natin yung magnitude 1, lagpas 1,000 na talaga yan. Pero hindi masyado relevant para sa inyong lingkod ang magnitude 1 ay nag-start ang aking monitoring between magnitude 2.0 pataas. Yan. Antayin natin mag-load yung data. Sobrang dami na po yung aftershock sa Bogo, Cebu. Ayan, nag-load na po. So tingnan po natin yung month of October. Una ay bilangin natin yung total earthquakes. Total earthquakes natin ngayon 984 total earthquakes. Yan, 984, 945 dito sa magnitude 2.0 pataas. Yan, ang starting natin lagi sa aking webpage 2.0 pataas lamang. So nasa 945 na po ang total earthquakes between magnitude 4 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4 at 2 ang ating magnitude 5 kagad. So nakaka 1 week pa lang tayo is halos pang isang buwan na agad ang total earthquakes natin. So mapapansin natin ko konti pa lamang sa Luzon at Mindanao ay pinakamarami pa rin sa may bandang Bogo, Cebu. Ang concentration ngayon ng dami ng lindol. Kung kukunin natin ang cluster ng total earthquake sa paligid ng Bogo, Cebu, nasa total of 889 na po ang total aftershocks. Ayan o, napakadami. At tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan ang mga pagyanig nito mga folks. So yun po, napakarami na po ang aftershocks dyan sa may bandang Bogo, Cebu at tuloy-tuloy pa rin itong nadadagdagan. Kaya mas mag-iingat pa rin po tayo sa mga kababayan natin dyan na patuloy na nagsasagawa ang relief operations dyan sa bahagi po ng paligid ng Bogo, Cebu. Hopefully, sana makapag-provide ang ating gobyerno ng pondo para sa recovery dyan sa paligid niyan dahil tuloy-tuloy pa rin po talaga ang mga aftershocks. At sa halos magna 900 na po ang total na mga aftershocks dyan sa paligid po ng Bogo, Cebu. And the rest naman, so far ko konti pa lamang yung mga lindol na naitala dito. Pero at least medyo may mga moderate na may mga malakas-lakas lang rin ng mga pagyanig ang naitala ha. Kabilang na ang Ilocos Norte. Yan. So lalo pa rin tayong mag-iingat mga folks dahil mukhang magalaw ngayon ang ating mga tectonic plates. Tapos may mga nagtatanong sa inyong lingkod kahapon pa kinukulit po ako ng mga followers.
So yung nagtatanong sa inyong lingkod, may kumakalat daw kasi na fake news daw na yung tungkol daw dun sa tinatawag na Manila Trench. Well, ilang beses natin kasi napaliwanag yan kung ano ba yung mga trenches na yan. Ang trenches natin, yung main trench sa paligid na ito ng Pilipinas. Well, i-activate nga natin yung yung ating punta tayo sa pinaka-tracking observation. Para masagot natin na maigi, uulitin na naman natin yan for many times. Ilang beses na po natin pinaliwanag yan. Ano ba yung pinaka-main active faults natin sa Pilipinas? Pwede nyo naman tingnan yan sa aking webpage Well, pero may mga kababayan kasi tayo, hindi pa rin nila maintindihan kung ano yung tinatawag na Manila Trench o yung Philippine Trench, yan. Yung Sulu, meron tayong active trends kasi dyan. Yung main active trends natin o yung active tectonic plates natin sa bansa. Kasi kumakalat na naman daw yung fake news dahil napag-usapan na naman yung tungkol dyan sa lindol na yan. Sige, antayin po natin mag-load. Okay, so ito po yung aking section sa ating local latest earthquakes. Dito nyo po makikita yung may detail dito ng ating Tagal 8 fault lines. Kung makikita nyo po, i-click nyo po yung Tagal fault lines. Maglo-load po yung pinaka fault line natin sa Pilipinas. Ayan po. Kompleto yan. May mga details yan. Ang ating active fault line sa Pilipinas, kasama na po yung yung ating West Valley Fault at itong main pipeline na ito ng fault line na ito. Yan. Pero yung pinaka trenches natin ay ang tinatawag na Manila Trench. Ito po 'yon. Yan. Philippine Trench, ito po 'yon. Yan, kiniklik ko na yan Yan ang Philippine Trench. Sulu Trench. Yan, ito yung Sulu Trench, di ko maklik. Yan, ito yung Sulu Trench at Cotabato Trench. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan mga folks. So makikita nyo po yung main trenches natin, mostly 4 yan. 4 usually. Yan, Manila Trench, Philippine Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Kaso meron tayong portion dito na tinatawag na ilan, usually subduction thrust ito. Karugtong pa rin na Manila Trench, so considering pa rin na Manila Trench pa rin yan. So ang kumakalat daw kasi ang pinaka Manila Trench daw ay nandito. Ewan ko bakit dito ginamit nila, West Valley Fault yan Hindi po Manila Trench yan. Ang Manila Trench ito po, ayan, yung kiniklik ko na yan. Yung nag-extend na yan mula dito sa may bandang norte ng Luzon, magkakadugtong yan hanggang Taiwan, and then nag-extend yan dito papunta dito sa may bandang malapit sa may bandang Occidental Mindoro, ang dulo ng point ng Manila Trench. Yan po yung Manila Trench. Yung Philippine Trench po natin, ito yung nag-extend mula sa may bandang Isabela o Cagayan Valley, extended yan hanggang dito na yan, hanggang karugtong-dugtong na yan ng bandang Indonesian Peninsula. Pero hindi dito sa atin, portion na to, tinatawag natin na Philippine Plates po yan. So, ano ang galaw ng mga yan? Usually, salubungan ang galaw niyan. Yung pressure point, ito kasi yung bandang Palawan, stable point yan. Stable, yung pinaka-stable na crust yan. Kaya, hindi masyado niyayanig ang bandang Palawan. At ito po yung pinaka-pressure points nito sa bandang Kanluran. At ito naman yung pressure point sa may bandang Silangan na kung saan yung pinaka-crust niya sa ilalim o yung pinaka-subduction plate sumasalubong pa ilalim. Kaya nagkakaroon ng malawak na trench yan. Yung galaw ng pinaka-plate niyan sumasalubong dito, then sumasalubong siya pa ilalim pag ganyan. Yan. So, habang gumagalaw siya pa ilalim dito, yung salubungan na yan, nagdudulot siya ng mga organized na mga pagyayanig. Kaya pagka lumakas masyado yung intensity ng yung pagsalubong dito sa pinakapailalim na plate, magre-release siya ng napakalakas na pagyayanig. So, yun po yung explanation natin dyan So, wag pong maniniwala sa kumakalat na may fake news na naman daw na kumakalat sa may bandang gitna daw ng Pilipinas, yung pinaka-Philippine Plate. Mali po Yan po yung ating binanggit kanina. Pwede nyo naman makita yan sa webpage si PBox kung ano yung mga main trenches natin sa Pilipinas. At ano yung tinatawag na West Valley Fault na kung saan ay posibleng nga daw magkaroon ng the big one na tinatawag nga po dito.
yung posibleng magkaroon ng big one. So, mga nagtatanong, posibleng nga daw ba mangyari? Well, anytime naman po pwede mangyari yan eh. At hindi lang naman sa may bandang West Valley Fault, pwedeng mangyari yan sa iba't ibang bahagi ng bansa na kung saan mayroong main pipeline tayo na fault line. Kagaya na lamang dito, ito, kaya nga po, pagdating dito sa may bandang Leyte Fault, dito, gumalaw yan. At nag-release ng napakalakas na pagyanig dito sa may bandang Bogo, Cebu, yumanig ng husto. Kasi itong dextral tape na to, plate na to dito is gumalaw talaga siya. So, yun po yung pinaka main explanation natin mga folks at ano yung tinatawag na mga trenches natin sa Pilipinas. So, pwede nyo pong tingnan yan sa aking webpage at pwede nyo mag-view yan. Ay, kiklik nyo lang po yung toggle fault lines na yan. Yan. So, yan lang po pwede nyo makita po yan anytime sa aking webpage under local latest earthquakes. Okay, so ito po yung aking section sa ating local latest earthquakes. Dito nyo po makikita yung may detail dito ng ating toggle 8 fault lines. Kung makikita nyo po, i-click nyo po yung toggle fault lines, maglo-load po yung pinaka fault line natin sa Pilipinas. Ayan po. Kompleto yan. May mga details yan. Ang ating active fault line sa Pilipinas, kasama na po yung yung ating West Valley Fault at itong main pipeline ito ng fault line na ito. Yan. Pero yung pinaka trenches natin ay ang tinatawag na Manila Trench. Ito po 'yon. Yan. Philippine Trench. Ito po 'yon. Yan. Kiniklik ko na yan Yan ang Philippine Trench. Sulu Trench. Yan, ito yung Sulu Trench, di ko maklik. Yan, ito yung Sulu Trench at Cotabato Trench. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan mga folks. So makikita nyo po yung main trenches natin, mostly 4 yan. 4 usually. Yan, Manila Trench, Philippine Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Kaso meron tayong portion dito na tinatawag na ilan, usually subduction thrust ito. Karugtong pa rin na Manila Trench, so considering pa rin na Manila Trench pa rin yan. So, ang kumakalat daw kasi ang pinaka Manila Trench daw ay nandito. Ewan ko, bakit dito ginamit nila? West Valley Fault yan Hindi po Manila Trench yan. Ang Manila Trench, ito po. Ayan, yung kiniklik ko na yan. Yung nag-extend na yan, mula dito sa may bandang norte ng Luzon, magkakadugtong yan hanggang Taiwan. And then, nag-extend yan dito, papunta dito sa may bandang malapit sa may bandang Occidental Mindoro, ang dulo ng point ng Manila Trench. Yan po yung Manila Trench. Yung Philippine Trench po natin, ito yung nag-extend mula sa may bandang Isabela o Cagayan Valley, extended yan hanggang dito na yan, hanggang karugtong-dugtong na yan ng bandang Indonesian Peninsula. Pero yung dito sa atin, portion na to, tinatawag natin na Philippine Plates po yan. So, ano ang galaw ng mga yan? Usually, salubungan ang galaw niyan. Yung pressure point, ito kasi yung bandang Palawan, stable point yan. Stable, yung pinaka-stable na crust yan. Kaya, hindi masyado niyayanig ang bandang Palawan. At ito po yung pinaka-pressure points nito sa bandang Kanluran. At ito naman yung pressure point sa may bandang Silangan na kung saan yung pinaka-crust niya sa ilalim o yung pinaka-subduction phase sumasalubong pa ilalim. Kaya nagkakaroon ng malawak na trench yan. Yung galaw ng pinaka-plate niyan sumasalubong dito, then sumasalubong siya pa ilalim pa ganyan. Yan. So, habang gumagalaw siya pa ilalim dito, yung salubungan na yan, nagdudulot siya ng mga organized na mga pagyayanig. Kaya pagka lumakas masyado yung intensity ng yung pagsalubong dito sa pinakapailalim na plate, magre-release siya ng napakalakas na pagyayanig. So, yun po yung explanation natin dyan So, wag pong maniniwala sa kumakalat na may fake news na naman daw na kumakalat sa may bandang gitna daw ng Pilipinas, yung pinaka-Philippine Plate. Mali po Yan po yung ating binanggit kanina. Pwede nyo naman makita yan sa webpage si PBox kung ano yung mga main trenches natin sa Pilipinas. At ano yung tinatawag na West Valley Fault na kung saan ay posibleng nga daw magkaroon ng the big one na tinatawag nga po dito.
yung posibleng magkaroon ng big one. So, mga nagtatanong, posibleng nga daw ba mangyari? Well, anytime naman po pwede mangyari yan eh. At hindi lang naman sa may bandang West Valley Fault, pwedeng mangyari yan sa iba't ibang bahagi ng bansa na kung saan mayroong main pipeline tayo na fault line. Kagaya na lamang dito, ito, kaya nga po, pagdating dito sa may bandang Leyte Fault, dito, gumalaw yan. At nag-release ng napakalakas na pagyanig dito sa may bandang Bogo, Cebu. Yumanig ng husto. Kasi itong dextral tape na to, plate na to dito is gumalaw talaga siya. So, yun po yung pinaka main explanation natin mga folks at ano yung tinatawag na mga trenches natin sa Pilipinas. So, pwede nyo pong tingnan yan sa aking webpage at pwede nyo ma-view yan. Ay, kiklik nyo lang po yung toggle fault lines na yan. Yan. So, yan lang po pwede nyo makita po yan anytime sa aking webpage under local latest earthquakes. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, October 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 6, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report. Although asahan lang natin na maaraw at mas maalinsangan ang panahon natin sa Metro Manila at ilang kalahatig ng Luzon. So, importante ang payong mga folks At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.